Alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Hoy, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Na-miss ko kayo. Biyernes tayo ngayon, ika-16 ng Pebrero 2024. Sa ulo ng ating mga balita, 40 degrees Celsius, init factor sa Metro Manila. Posibleng maranasan sa Abril at Mayo. Death toll sa landslide sa Davao de Oro, makyat na ng 92. Mga senador na walang alam sa AKAP, binanata ng isang kongresista. Financier ng Al-Qaeda at ISIS supporter na aresto naman sa Salou. 4 pantiboto nasa kritikal na kondisyon matapos bumagsak ang sahig sa ikalawang palapag ng simbahan sa Bulacan. Taxi driver hinold up ng dalawang nagpanggap na pasahero sa Maynila, pero isa sa mga suspect arestado. Sampaguita Planting Industry sa Laguna pinalalakas pa. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po naman ang DZRH News FM. Sa detalye ng ating mga balita, mas mataas na heat index na aabot na higit 40 degrees Celsius ang posibleng maranasan sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa sa summer season kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay Analisa Solis ng Climatology and Agrometeorology Division ng Pag-asa, nakikita nilang may mararanasang prolonged drought ang bansa kaya't kailangang maging handa at mag-ingat ang lahat. Paliwanag ni Solis, mataas ang init factor na ay dulot naman ng kawalan ng ulap na sasalag sa direktang radiation mula sa araw at matinding impact ng El Nino phenomenon. Sinabi ni Solis, ang peak temperatures ay maaaring pumalo ng higit 40 degrees Celsius sa pagsapit ng Abril at Mayo. Kabilang sa mga lugar na inaasahang makararanas sa matinding init ng panahon, ang mga lalawigan sa Luzon, partikular na ang Cagayan Valley Region, gayon din ang Metro Manila. Sa end of June, sinabi ni Solis, mawawala na ang El Nino, ngunit papalitan ito ng La Nina o mas maraming tubig ulan pagsapit naman ng July at August. Umalo na sa 92 individuals ang namatay sa malawakang landslide sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ayon sa provincial government, 36 katao ang nawawala pa rin habang mahigit sa 6 na po ang nasugatan sa naturang trahedya. Siyam sa biktima ang una nang hinatid sa huling hantungan habang ilan din ang hindi pa nakikilalang bangkay ang nilibing sa mass grave. Nasa 1,300 families ang apektado ng landslide, nananatili pa rin sa 10 evacuation centers sa kalapit na bayan ng Mawab. Sige, ipagpatuloy ho ninyong pagkalbo ng bundok nang sa gayon ay magkawindang-windang ho ang lahat ng mga residente sa Kapatagan. Itinagi naman ni Davao de Oro Vice Governor J.B. Toron Uy na pinayagan nilang bumalik ang mga residente sa no-build zone sa barangay Masara sa bayan ng Maco. Sabi ni Uy, wala siyang inilabas na utos ng maupong gobernador mula 2016 hanggang 2022. Diyan din ang kanyang ama na naging gobernador mula 2010 hanggang 2016. Matagal na niyang nirelocate ang mga residente sa barangay Kinuban matapos ang unang landslide noong 2008 na pumatay din ng 24 katao. Una nang sinabi ng kasalukuyang governor na si Dorothy Gonzaga na matagal nang nakatira sa barangay Masara ang residente bago pa siya nahalal. Kinestyon naman ni House Deputy Speaker at Quezon Representative David Suarez ang mga senador na nagsasabing hindi nila alam na kasama ang ayuda sa Kapos na Kita Program o AKAP sa pinondohan ng 2024 National Budget. Ayon kay Suarez, ignorance of the law excuses no one. Lalo na kung ang nagsasabi nito ay mismong gumawa at lumagda sa naturang batas. Tinukoy ng Suarez sina Senators Amy Marcos, Bato de la Rosa at Tricio Tiberos na hindi raw alaman tungkol sa ayuda program ng aprobahan at lagdaan ng 2024 General Appropriations Bill kung saan kasama doon ang AKAP o ayuda para sa kapos sa kita ang o kita program o AKAP.
Iginit ang kongresista, pumirma 3 senador sa BICAM report. Nandoon ang kanilang ligdas sa special provision ng AKAP na inoprobahan ng buong Senado bago pinagtimay ang national budget at sinumite sa Malacanang para lagdaan naman ng Pangulong BBM. Idinagdag pa ni Suarez, kahit walang katibayan ay pilit na kinukulayan, dinidemonize ang isang proyektong tutulong sa mga mahirap nating mga kababayan. Nauso naman daw ngayon yata sa Senado na nag-aakusa kahit na walang pruweba. Samantala, may sagot naman dyan si Senator Amy Marcos. Ang sabi ho naman ni Senator Amy Marcos pinaiimbestigahan ng bukod ni Senator Amy Marcos ang ayuda sa Kapos-Sakita program ng DSWD dahil sa mga misteryosong paglitaw sa 2024 budget. Hinihinala ng senador na may koneksyon ang 26.7 billion pesos na programa sa Project PI para sa charter chains. Nais din ng Presidential Sister na masinsinang linawin ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang naturang issue. Naninindigan ng mababatas na hindi lumabas ang bilyones na programa sa anumang subcommittee, plenary at iba pang debate ng Senado. Ikukonsulta ko rin yung aking mga kasamahan kasi gusto ko rin malaman ano yung nangyari. Pero mukhang malabo talaga kasi mismo yung DSWD hindi alam ang nangyari. Tapos miski ang DBM hindi alam kung paano sila magre-release samantalang walang IRR na maayos. Samantala, pinalagan din ni Senator Marcos ang pahayag ni Pampanga Representative Aurelio Don Gonzales na permado niyang BICAM report ng 2024 national budget kung saan nakapaloob nga ang assistance program. Ayon kay Senator Amy, isang electronic signature ang sinasabing pirma niya sa dokumento na kanyang ibinigay matapos namang maipasa ang budget. House insertion na niyang AKAP na nalaman at kinagulat na lamang ng mga senador na makita sa pinal na bersyon. Sinabi pa ng senadora maski ang Budget Department ay nakita na lamang ito noong printed ng mga dokumento habang ang DSWD naman ay sinasabing hindi nila ito hiniling. Hindi naman umano papayag ang senador na may magpapapirma sa kanya bago makita ang final version ng budget at nagsisisi siyang nagtiwala sa Kamara na walang kalokohang magaganap. Idinin pa ng senador na marami pang kababalaghan at House insertion na hindi alam ng mga senador saan program budget na lumobo ng todo. Nangyari, kinukuha yung mga e-signature namin lagi. Tapos, pipirmahan na, bibigay namin yung e-signature, tiwala naman kami na talaga naman gagawin nila. Ngunit, hindi ko na maakalain, may mga sangkatutak na house insertion, kinabit-kabit lang yung mga e-signature namin, di naman namin alam dahil, eto nga, sabi nila house insertion, wag kayong makikialam. Pati yung infrastructure, yung sa DPWH, yung dating secretary, si Mark Villar, nakapirma rin siya, pero di naman niya alam. Tapos yung unprogrammed, sangkatutak na unprogrammed din, ang daming insertion. Dinipensahan naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang ayuda para sa Kapos-Sakita program o AKAP. Paliwanag ni Gatchalian sa DZRH, matagal na nilang pinag-aaralan ang pagkakaroon ng ayuda para sa near poor o mga minimum wage earner. Ayon kay Gatchalian, may mga pagkakataong kahit may kinikita ang isang individual, hindi ito sumasapat kapag nagkakaroon ng emergency. Nilinaw pa ng kalihim na hindi nila isinama sa kanilang budget proposal para sa 2024 General Appropriations Act ang naturang pondo. Sinabi pa ng kalihim, si dating Social Welfare Secretary at ngayon ay Congressman Erwin Tulfo mismo ang nagsulong nito sa mababang kapulungan. Aminin ko rin sa inyo na laking tuwa namin kasi ibig sabihin, yung gusto namin sana i-propose, nalagay na. So, happy kami kasi una, hindi na kami magpropose. Correct. Pangalawa, nakita rin ng Kongreso ng mababang kapulungan yung value nitong programa na to. Sabi nga ni former Secretary Erwin na ngayon, Erwin Tulfo na ngayon na kongresista, binulong rin niya doon. Siya pala ang nag-push doon kasi alam nga niya na pag nasa loob ka ng departamento, itong usapin na to is something na gusto talaga ng mga bureaucrats o ng mga long-timers sa loob ng departamento. 14 minutos na makalipas ang alas 4 na umaga.
Maring binati ko sa mga ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang kumakalat na maling impormasyon hinggil sa planong pagsasapribado ng mga kasino ng ahensya na nagdudulot ng demoralisasyon sa mga empleyado nito. Partikular na pinuna ni PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco ang social media posting ng empleyadong si Gian Samson na nagsasabing gagastos ang PAGCOR ng kalahating bilyong piso o 500 million pesos upang ayusin ang Casino Filipino branch nito sa Angeles City. Sinabi ni Chairman Tenco, walang katotohanan ang alegasyon ni Ginoong Samson dahil ang nasabing renovation ay sasagutin ng lesor. Hindi gagastos ang PAGCOR ng kahit isang sentipo sa naturang renovation. Sa kanyang post, sinabi ni Samson na ang planong pagandahin ng sangay ng Angeles City ay upang maging kaakit-akit ito sa mga potensyal na bibili sa sandalang ito ay maisaprimado. Ayon naman kay Chairman Tenco, ang renovation ng Angeles City o Angeles Branch ay bahagi ng pagsisikap ng PAGCOR na makapagbigay ng mas mahusay na pasilidad at serbisyo sa mga customer ng nasabing sangay at matiyak ang magandang kita nito. Piniliwanag pa ni Chairman Tenco, hindi pag-aari ng PAGCOR ang gusali kung saan nakatayo ang Casino Filipino Angeles. Kaya't nagkaroon kami ng kasunduan ng lesor na sagutin ang gastusin sa renovation dahil sa pag-aari naman nila ang naturang lugar. Sa iba pang mga balita, kritikal ang kondisyon ng 4 na biktima ng bumagsak na sahig na ikalawang palapag ng St. Peter of the Apostle o St. Peter the Apostle Church sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa CDRRMO, kabilang dito ang 82 anyos na nagtamo ng multiple fractures, 70 years old na nabalian ng binte, 64 na taong gulang na nakaranas ng hypertension, at 49 anyos na may wrist fracture at kailangan pang maoperahan. 51 naman mula sa 55 sugatan ang nabigyan ng Lunes, nakauwi na rin sa kanilang bahay. Matatanda ang nasawi ang 80 anyos na si Luneta Morales sa trahedya sa kasagsagan ng misa para sa Ash Wednesday. Idiniklara ang condemned o hindi naligtas ang mezzanine ng St. Peter Church ng San Jose del Monte, Bulacan. Isinisi ang trahedya sa anay at pinangangambahang marupok na rin ang iba pang bahagi ng second floor kaya't kailangan na itong palitan ng flooring. Pinabubuklat na rin ang city building officials ang bubong ng simbahan kahit gawa sa bakal ang pagsuporta rito. Pag-aaralan ng mga otoridad ang integridad ng buong gusali hanggang Linggo para matukoy kung ligtas pa itong pagdausan ng misa. Pinalitan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang tagapamahala sa kampanya ng ahensya laban sa smuggling at mga hoarders ng agri-products. Itinalagan ni Laurel ang kanyang Chief of Staff na si Alvin John Balabag bilang Undersecretary for the Inspectorate and Enforcement Office. Pinalitan ni Balabag ang dating pinuno ng tanggapan na si Assistant Secretary James Layug na ngayon ay nasa floating status. Ang appointment ng Chief of Staff ni Laurel ay bahagi ng nagpapatunay na balasahan ng mga key officials ng ahensya. 17 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pinandirahan naman ng Schools Division ng Mandaluyong City ang 2022-2023 National Achievement Test ng Department of Education. Nangunang DepEd na mga grade 10 ng Mandaluyong matapos niliyuhan ang 58.9% score mula sa 228 Schools Divisions Office sa buong bansa. Kinukura naman ng City of Mandaluyong High School ang ika-4 na pwesto bilang top performing school na may 77.65 MPS. Ayon kay Aurelio Alfonso, Assistant Schools Division Superintendent at OIC ng Office of Schools Division Superintendent, resulta ito ng dekalidad na pagtuturo sa mga mag-aaral. Malaki rin na niya ang ambag dito ng lokal na pamahalaan dahil sa pagsigurong matutugunan ang pangangailangan ng mga paaralan, mga guro at mga estudyante, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ang NAT G10 ay isa sa mga exit assessment ng DepEd sa 10,725 na mga pampubliko at pribadong paaralan na nagpapatupad ng grade 10 curriculum. Sinusukat dito ang kakayahan ng mga bata sa problem solving
o ang kanilang problem solving skill, information literacy at critical thinking sa Ingles, Math, Agham, Pilipino at Social Studies. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pagsusulong ng panukalang pagbuo ng Department of Disaster and Resilience o DDR napapano na ay naman kay Senator Bongo. Detalye na balita mula kay Jun Dimakutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Napapanahon naman ang pagbuo ng tanggapang tututok sa kahandaan ng bawat Pilipino sa banta ng mga kalamidad sa buong bansa. Ayon kay Senator Bongo, batay sa kanyang Senate Bill No. 188 na nagpapanukala sa paglikha ng Department of Disaster Resilience o DDR, sa pamamagitan naman nito ay makapag-establisa ng mga mas epektibo at sistematikong hakbang ang mga mamamahala rito sa layuning mapapababa umano ang impact o epekto ng disaster sa buhay ng bawat Pilipino sa buong bansa. Ang panukalang DDR ay may layuning ma-centralize ang disaster response and resilience, kaakibat ng pagkikipag-ugnayan para sa mas epektibong approach sa layuning maprotektahan naman ang buhay ng bawat Pilipino at maibsan ang socio-economic impact sa bansa sa panahon ng matitinding kalamidad. Labis naman ang pasasalamat ng mga landslide victims ng Barangay Masara sa tulong pinansyal at mga pagkain na ipinaabot ng butihing senador sa pamamagitan ng kanyang malasakit team. Patuloy ring nakikipag-ugnayan ng malasakit team sa LGUs para sa ongoing support sa landslide victims at bumisita sa mga bahay-bahay dala ang tulong, habang 18 individuals din ang binigyang financial assistance at mga grocery packs. Sa muling pagbangon ng Davao de Oro na matinding naapektuhan ng serye ng kalamidad, kaakibat nito ang contributions ni Senator Bongo sa infra projects tulad ng itatayong multi-purpose building sa Compostela, constructing ng Moncayo Compostela Valley Beruela Road at ang pag-improve ng Moncayo Public Market. Mula sa Kononahan sa Pilipinas, DZRH. Ako si RH19, Jun Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, Jun. Bilang bahagi naman ng layuning matulungan ng mga magsasaka magkaroon ng masaganang ani, ipinagpapatuloy ang pamamahagi ng suporta sa kanila ng pamahalaang panlalawigan. Good news ni Cotabato Governor Emilio Lala Talino Mendoza na mahagi ang Office of Provincial Agriculturist ng tig-iisang sako ng genetically modified corn seed sa bayan ng Makilala. Resistant niya mo ito sa corn borers at iba pang mga peste ng mais at herbicide ready na makatutulong upang masiguro na magiging magandang tubo ng tanim na mais. Labis naman ang pasasalamat ng mga magsasaka sa magandang inisyatiba ni Governor Mendoza dahil sa bukod sa inasang mabuting ani, magandang kita, malaki din ang kanilang matitipid. Naglaan ang liderato ni Governor Mendoza ng 270,000 para sa libreng binhi na nagkakahalaga ng 4,500 ang bawat sako. Kasabay ng nasabing distribusyon ng GM corn seeds, binigyan din ng Makilala Vegetable Growers Association at Jose Rizal Farmers Association ng tig-isa namang collapsible dryer na nagkakahalaga ng 40,000 pesos ang bawat isa. Ayan, maraming salamat to sa provincial government ng Cotabato. Hindi ko makalimutan dito sa balita na may kinalaman po sa GM Corn. Noong pong panahon, merong isang politiko na ngayon meron hong sintensya na makulong dahil po sa graft and corruption. Ang sabi niya kasi siyempre pinupush natin ang makabagong teknolohiya, Ang sabi ba naman sa konseho kaya ako daw sinusulong bayad ako ng foreign company. Hindi ba naman ugok ito? Di ba? Anyway, wag na natin pag-usapan yun. Importante, siya may kaso. Matakin yung pagpipilit. Ang sinasabi ko lang, pakinggan nila. O sa awa ng Diyos. Buti na lang, hindi siya pinakinggan ng mga kapwa niya miyembro ng sangguniang panlalawigan. Dahil kung pinakinggan siya, alahong ganitong klaseng programa. Ay, sus may Ginoo.
Ay mga mamis, laundry day ka ba? Punuto ka pa kapag madikit, malupit at makapit ang bansa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and sebon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Tricycle driver patay matapos pagtatagiin sa Davao City. Detalye ng balita mula kay John Soter. John, may bundag. Patay on the spot ang isang tricycle driver matapos pinagtataga ng isang suspect pasado alas 7:30 ng umaga, February 15, 2024 sa Tugbok District, Davao City. Aga biktima na kilalang si Elmer Tabuada Remoruza, 54 anyos, nakatira sa Purok 1, Barangay New Valencia, Tugbok District, Davao City. Habang ang suspect na kilalang si alias Eli, 43 anyos, may asawa, laborer, nakatira sa Purok 2, Barangay Los Amigos, Tugbok District, Davao City. Ayon sa police investigator na si Police Master Sergeant John Luther Asiro ng Los Amigos Police Station, na habang pauwi ng biktima sa kanilang bahay sa Purok 1, Barangay New Valencia, Tugbok District, nasakay ng kanyang motorsiklo nang bigla lang sumulpot sa likurang bahagi ang suspect at pinagtataga ng maraming beses ang biktima gamit ang itak. Matapos ang pananaga, kagad na tumakas ang suspect. Sa pagresponde ng 911 medic personnel sa pinangyarihan, idiniklarang wala ng buhay ang biktima dahil sa dami na natamong sugat sa katawan. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng Los Amigos Police Station para alamin kung ano ang motibo ng suspect para patayin ang biktima, habang pinaghahanap na rin ng kapulisan ang tumakas na suspect. Yan ang report mula sa Action Radio Davao. June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, John. Arestado naman ng pulisya ang isang kinikilalang financier ng Al-Qaeda terrorist group at supporter ng ISIS sa Indanan, Sulu. Timbog ang suspect na si Mirna Mabansa. Sinasabing sangkot sa isang transaksyon noong 2016. May kinalaman sa $107,000 sa dating ISIS Philippine leader na si Isnilon Hapilon. Ayon sa CIDG Sulu Police, naharap si Mabansa sa 5 bilang ng kasong paglabag sa RA 10168 o Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012, kaya din sa Anti-Terrorism Act of 2020. Sinabi pa nito na napag-alaman na nagpapadala pala ng pera si Mabansa sa ilang mga ISIS members sa labas ng bansa. Pamamahagi naman ang peking titulo ng lupa ng isang kooperatiba sa Baguio City, pinaiimbestigahan ng Baguio City Council sa NBI. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Irish 41. Naimbag na bigat, Romy. Nanawagan ng Baguio City Council sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang di umano'y pamamahagi ng falsipikadong titulo ng lupa ng Bagong Lahing Pilipino o BLP cooperative sa mga miyembro na indigenous people sa Baguio City. Isang resolusyon ang inaprobahan ng Konseho ng Baguio na humihiling sa NBI na alamin ang lawak ng issue at kung kinakailangan ay gumawa ng legal na aksyon laban sa mga individual na sangkot sa illegal na aktibidad. Sa City Council session, isang lalaki na nagpakilalang Vice President ng BLP ang umamin na ang pamamahagi ng land titles ng kanilang kooperatiba ay sakla umano ng Presidential Decree 1529 at ang Land Registration Act. Hango umano ang kanilang otoridad sa pamamagitan ng implementasyon ng torrent system sa ilalim ng American regime at ang kanyang aksyon ay saklaw ng private domain at ang pakay nila ay para suportahan ang tamang pagmamayari ng titulo ng lupa para sa mga marginalized members ng indigenous peoples. Ganyan ang question ng City Council ang legal basis, authenticity at jurisdiction ng mga titulo na ipinapamahagi nila sa Baguio City. Ayon kay Vice Mayor Faustino Oloan, ang pagkuha ng titulo ng lupa sa lungsod ay limitado lamang sa 3 pamamaraan sa pamagitan ng miscellaneous sales application, townsite sales application at free plotted application. At sa kaso ng ancestral land certification sa pamagitan ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Bukod sa NBI,
Isinangguni rin ng City Council ang issue sa NCIP at DNR para mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamayan sa Baguio City. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy. Joseph Gina. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Taiwan. At sa mga suki natin dyan sa Middle East. Sa mga Pilipino dyan sa Doha, Qatar, kumusta na po kayo? Mga misis sa may araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan ay napalalabanan ng amoy araw at amoy pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Malo, ala pa ba yung ating winner ng mahiwagang tunog? Ay, nakadali ng 4,000 Ang tagal sumagot eh. Hinimok naman ni Makati Mayor Abby Binay, si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na gawa ng paraan na maibalik sa kanila ang 3 pampublikong paaralan na ngayon nasa jurisdiksyonan ng Taguig City. Umapila si Binay na panatilihin sa pamumuno ng Makati Schools Division Office ang Makati Science High School at ang paglalagay ng Port Bonifacio Elementary at Port Bonifacio High School sa University of Makati. Ayon kay Binay, naipaliwanag na rin nila sa isang rasyonale ang kanilang panukala na sa tingin niya ay hindi naman para sa kanila kundi para sa kapakanan ng mga estudyante. Sinabi pa ni Mayor Abby Binay, meron silang kakayahan upang mabigyan ng mga estudyante ng kanilang pangangailangan, kabilang ang complete school gear, school supply, nutritious snacks at modern tools at iba pang mga pasilidad. Alas 4:30, halos 1.8 million pesos na laga ng shabu na kumpiska sa isang high-value individual sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay. RA32, maupay nga agad, Jimmy. Halos 1,800,000 halaga ng shabu ang nakumpiska ng kapulisan sa syudad ng Tacloban sa isang high-value target sa ikinasang buy-bust operation sa syudad. Itong sinabi Tacloban City Police Office Director Police Colonel Michael Palermo. Ayon kay Colonel Palermo na matagal nilang sinusubaybayan ang sospek kay ikinasa ng kapulisan ng buy-bust operation at nabilhan ng shabu ang sospek. Kinilala ang sospek na si Kenneth Labong A. Corpin alias Nit, high-value individual, residente ng barangay 106 sa Santo Niño, Tacloban. Nakumpiska ng kapulisan ang 264 na gramo ng shabu, nagkakalagang halos 1.8 milyong piso. Nangyaring buy-bust operation sa barangay 106 Santo Niño, Tacloban ng operating unit na ikinasa ng Special Drug Enforcement Unit Station 3 sa pangunan ni Police Captain Jefferson Arellano. Sa kasalukuyan na sa piitanan ng Tacloban City Police Office ang suspect na harap sa kaso laban sa pagbibinta at posisyon ng ilegal na droga. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jimmy. Samantala, itatayo sa Kapul, Northern Samar, sa kahabaan ng San Bernardino Street, ang unang tidal power generation plant sa Southeast Asia. Bamantakin ho ninyo, ha? Gagamitin na natin ang tidal wave, tidal wave, yung ganawa ng tides, para makapag-produce ng kuryente. Ini-award ng Energies Philippines Incorporated sa pamamagitan ng affiliate nitong San Bernardino Ocean Power Corporation ang engineering, procurement and construction contract sa UK-based Inyanga Marine Energy Group para sa 1 megawatt project. Gagamitin ang Inyanga hydrowing tidal stream technology nito at ikokonekta ang tidal stream turbines sa electrical network ng Kapul, isang off-grid island na kasalukuyang umaasa sa 750 kilowatt diesel power plant. Inaasahang magre-resulta ang nasabing proyekto ng reliable, sustainable at cost-effective alternative sa fossil-based power generation. Magandang mapag-usapan to, ha. Magilap nga tayo ng makakausap tungkol ho dito, Napakagandang programa ho niyan. At tingnan natin, baka mamaya yung initial cost naman ng installation ng papatay doon ho sa mga consumer. Magandang umaga, Pilipinas! Pero in terms of generation, mura yan. Kasi alon ho ang gagamitin natin. Si Gerald Dino Quinta ng Caloocan City, ang ating winner ng mahiwagang tunog nung bago ho ako nawala.
nasa linya na natin. Gerald, magandang umaga. Good morning. Good morning, Kuya. Ayan. Mukhang ang tagal mo daw kasi sumagot. Noong 13 ko lang natanggap, Kuya. Yun, nagka-problema sa cellphone lang. Sa cellphone lang. Oo. Sabi ko, 13 ko lang natanggap eh. sabi ko naman, imposible namang hindi ka sasagot kasi araw-araw ka halos sumasagot eh. Di ba? Patsaga mo naman gumising ng napakaaga. May pupuntahan lang, Kuya. Pero anong oras ka talaga gumigising pag umaga? Ngayong, nung mga 3:30 ganyan. 3:30. Dahil lalo ngayon, napaaga na yung program nyo, Kuya. Mas maaga. Sige, congratulations ha. Pero ang galing. Thank you, Kuya. Ang galing mo naman, nahulaan mo kaagad na box ng yun eh. Pero sabagay, marami kang hinula naman the day before, di ba? Ang sagot lang doon, ang simple lang ho yung sagot doon eh. Box na inihulog ho sa sa hagdan. Ganun lang ho yung sagot. Anyway, congratulations, Gerald. Magkano nakarating sa'yo? 4K, Kuya. 4,000. Ayan, dyan. Sige, may ginamit kang pang-Valentine's. Umabot ba? Umabot. Pambigas. Pambigas. Sige. Congratulations ha, Gerald. Thank you. Maraming salamat. Si Gerald Dino Quintan ng Caloocan City. Monday, magbabalik po ang ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! At dun sa mga nagbigay ho ng kanilang mga regalong tangerine chocolate nitong Valentine's Day. Congratulations ha. Nakatulong na kayo sa mga magsasaka. Napamahal pa ho ninyo ang napasaya pa nyo ang inyong mga mahal sa buhay. Ayan. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dati umaasa sa Copra, ngayon mga MSMEs na. Nagpuproduce sila ng dekalidad ng cacao beans mula po sa mga planting material ng kakao na hinakot ni Governor Helen Tan mula po sa Davao, itinanim dyan ho sa lalawigan ng Quezon. Ang tangerine chocolate po ay may iba't ibang mga variants na gumagamit din ng ani ng mga magsasaka, kaya tangkilikin po natin ito dahil ito ho talaga ay gawang atin. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Ang tangerine chocolate ay available po sa 0919-095-5935 o diligay, check po ninyo yung iba't ibang mga variants sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga ni Governor Helen Tan, tangkilikin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 36 na makalipas ang alas 4 na umaga. Impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:40, showbiz muna tayo. Si Vice Ganda, nagpakilig naman ng kanyang mga fans. Bakit, Morley Alinio? Morley, good morning. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel. Nitong nakaraang Valentine's Day, pinakilig nitong si Vice Ganda ang kanyang mga fans, kaibigan at pamilya matapos na siya ay mag-post sa kanyang Instagram account at may caption na ganito: "Our love is not just a story, it's a statement. Love you, Noy. Happy Valentine's Day." Yun ang sabi nitong si Vice Ganda. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon, may mga tao pa rin nagsasabing hindi raw magtatagal ang relasyon ni Ayon at nitong si Vice Ganda. Pero isang ngiti lang ang ibinibigay ni Vice Ganda. Masaya sila ni Ayon at wala silang pakialam sa kung ano man ang gustong sabihin sa kanila ng mga tao. Dahil ang importante ay ang kanilang nararamdaman at hindi sila magpapaapekto sa mga pakialamerong tao. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Sige, doon sa mga mag-holding hands. Valentine's Day o hindi, Kaya rin lamang na hindi kayo nag-i-spread ng mikrobyo, Magbanyos muna ng family alcohol. Alam nyo kung bakit,
Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Aba, yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH sumuk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang kalalakihan timbog sa illegal drugs sa Olongapo City. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Timbog ang dalawang kalalakihan na kapwa edad 42 anyos. Matapos makumpiska sa mga ito ang nasa 40,800 piso na halaga ng shabu sa isinagawang bypass operation sa kabaan ng Tulio Street, Tabacuhan, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Sa police report mula kay PIO Police Major Rodel Baragas, ang drug operation ay pinamunuan ni Police Captain Jose B. Pacampara Jr. II alas 8:15 kahapon ng umaga na nagresulta ito sa pagkakaaresto sa dalawang sospek. Nakumpiska sa mga ito ang nasa higit kumulang 6 na gramo na hinihinalang shabu at dinala ang mga ito kasama ang nakumpiskang ebidensya sa City Police Drug Enforcement Unit Office para sa kaukulang disposisyon. Samantalang pinasalamatan naman ni City Director Police Colonel Charlie D. Umayam ang kanyang mga tauhan sa matagumpay na pagkakahuli sa dalawang drug suspect at nangako siya na mas paigtingin pa nila ang pagtugis sa mga sangkot sa illegal na droga sa Olongapo City upang mapawi ang pangamba ng mamamayan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Maya-baba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ex-convict arestado sa drug bypass operation ng PNP sa mga Tarem, Pangasinan. Masantos siya kabasanid sa kayamin sa ating masuki dyan sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardong, Aris 38. Freddy, good morning. Tinatayang nasa 4,780 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa bypass operation na isinagawa ng Drug Enforcement Unit ng mga Tarem Police. Sa ulat ni Chief of Police Major Arturo Melchor Jr. pasado alas 6 ng gabi sa Barangay Umangan, ikinasang operasyon kung saan isa sa kanyang mga tauhan na nagkunyaring buyer at binentahan ng suspect na kinilalang si Melchor de la Cruz, 49 anyos, residente ng Barangay Parian, at matapos ang palitan ng droga at mark money agad itong inaresto. Tinatayang may timbang na 0.271 grams ang hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 4,780 pesos ang nasamsam at nagkumpiska rin ang mark money at cellphone mula sa suspect. Naggamit nito sa illegal na operasyon. Nasa kustudiya ng mga Tarem Police Station ang suspect na naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa tala ng PNP, dati na rin nakulong sa National Bilibid Prison ang suspect sa kasong karnaping at illegal drugs. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Oy, magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Basta na ho kayo, Mayor. At magandang umaga din siyempre kay Congressman Ador Plato dyan po sa Bulacan. Magandang umaga din kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Kaagang gumising ni Justice Max. Charter ng PhilHealth pinarerepaso para mas marami ang mabigyan ng benepisyo. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Rugunan, Aris 12, Manang Milky. Susunod ang Philippine Health Insurance Corporation sa panawagang ayusin ang kanilang benefit package at palawigin ito para sa benepisyo ng mga pasyente. Ito ang tiniyak ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. sa hearing ng House Committee on Health. Ayon kay Ledesma, 100% nilang suportado ang panukala ni House Speaker Martin Romualdez na repasuhin ang charter ng PhilHealth para mas marami ang mabigyan ng benepisyo. Sa katunayan, sinabi ni Ledesma, itataas na sa 30% ang coverage
rate ng benefit package. Sasagutin na rin ng PhilHealth ang 50% ng bayad ng pasyente sa payward sa mga pribadong ospital kasama na ang doctor's fee. Ayusin na lamang anya ng PhilHealth ang panuntunan at guidelines para sa pagpapatupad nito. Una rito, sinabi ni Speaker Romualdez, dapat repasuhin ang charter ng PhilHealth para mapalawak pa ang patient benefits kasama ng early detection ng cancer. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Namumuron tumaas naman ng 95% ang passenger service charges sa Ninoy Aquino International Airport. Oras na ito'y maisapribado. Nagpanukala ang Manila International Airport Authority ng rate hikes para sa NAIA services bilang paghahanda sa pag-turnover ng operasyon ng paliparan. Sa dokumento, halos doble o magiging katumbas ng 390 pesos ang passenger service para sa domestic travelers mula sa kasalukuyang 200 pesos. Inaasahan itong ipatutupad sa unang taon ng operasyon at maintenance ng pribadong sektor sa NAIA. Para naman sa international travelers, tulundag ng 75% o sa 950,000 pesos ang passenger fee mula 550. Nasa 348.21 pesos at 705.4 ang share ng concessionaire mula sa passenger service charges ng domestic at international passengers. Lang yung buhay ito, no ha? Talagang gustong pahirapan na pumunta ho kayo ng Davao, mag-aagawan ho sa pushcart. Sa gabi, dumating kami. Nag-aagawan din sa pushcart. Terminal 3 na yan, ha? Siguro naman, pagka modernize, okay na siguro ang tumaas din, ano ha? Basta naman, wag naman nakakahiyang nag-aagawan sa pushcart. Pushcart na lang Ginoong buhay ito. Pero magandang umaga ho sa mga taga-Department of Transportation at saka mga taga-MMDA, ha? Ang galing nyo, talagang ramdam na ramdam ho ang pagbabago. Noong huling akong bumiyahe pa uwi, inabot ho kami ng madaling araw. Naintindihan ko yun dahil mayroong rally noon si Pangulong BBM dyan ho sa Lunete. Kaya nagkawindang-windang ang traffic pati Skyway. Kahapon ho, ala namang rally Abay, mantakin ho ninyo, mula Terminal 3 hanggang pag-akyat po ng Skyway, halos 2 oras. Salamat, DOTR, ang galing nyo. MMDA, ang galing nyo. Nakakahiya lang ho. Kawawa ho ang Pangulong BBM Invite siya ng invite ang Department of Tourism. Punta kayo ng Pilipinas. O mga negosyante, punta kayo ng Pilipinas. Paglabas mo pa lang ng airport, mabubuisit ka ni. Halos 2 oras mula Terminal 3 hanggang pag-akyat ho ng Skyway. Paano ka naman makakainganyo ho ng Ay, Diyos may Ginoo. Sino bang sekretary ng Department of Transportation? Mr. President, pakisipa na. Suportado ni Senator Bongo ang chair ng Senate Committee on Health ang pagtatayo at pagpapalakas ng health facility sa mga sikat na mga tourist destination sa bansa. Si Senate President Mig Zubiri ang nagpanukala nito sa sesyon ng Senado noong Pebrero 13 na nagpaplanong magharap ng panukalang batas para tugunan ng issue. Batay sa panukala ng Zubiri, maaaring i-rationalize sa mga provincial hospital, sa mga regional hospital na pangangasiwaan ng Department of Health, lalagyan ng makabagong pasilidad para mapagsilbihan ang mga lokal at dayuhan turista at mga lokal na residente. Sinabi naman ni Senator Go na napakaganda ng naturang programa. May karagdagang report si Raymond Dadpaz, RH28. Raymond? Umani ng suporta mula sa mga senador ang isinusulong ni Senador Christopher Bongo bilang chairman ng Senate Committee on Health na magkaroon ng modernong health facility sa mga lugar na malimit puntahan ng mga turista. Agad nagpahayag ng suporta si Senate President Juan Miguel Zubiri sa panukala kasunod ng pakipagpulong sa mga miyembro ng Consular Corps at ipinarating sa kanyang kawalan ng health facility sa Coron, Palawan. Mahirap pa manghimok ng mga turista upang mag-diving sa lugar kapag wala namang health facility na titingin sa kanila kapag nagkaroon ng aksidente. Mungkahin ni Zubiri, i-renationalize ang mga provincial hospitals upang ang Department of Health na mismo ang mamahala sa mga ito. Suportado ito niya na Senate Pro Tempore Loren Legarda at Senador Juan Edgardo Sani Angara. Para kay Go, hindi lamang ang mga turistang makikinabang sa mga bagong health facilities kundi pati na ang mga lokal na residente. Ibinigay na halimbawa ang Siargao Island Medical Center na naisaayos at nadagdagan
ng mga pasilidad. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Wala na pong linya ng radyo. Teka muna. Bakit pangit daw sa... Conchita Hernandez, saan ho yung lugar nyo para mapacheck ho natin, ha? Maraming salamat din po sa mga suki natin dyan sa Belgium. Magandang umaga kay Mercy Roger. Ay, sa mga taga-Banyan. Binyan Laguna ho yan. Maaasahan at abot kayang internet para sa mga Pilipino patuloy na tinatrabaho ng administrasyon. Ayon po naman sa Pangulong BBM, detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng Philippine Domestic Submarine Cable Network. Ang PDSCN ay ang pinakamahaba at highest capacity domestic submarine fiber cable network sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa naturang event, iginiit ng Pangulo na porsigido ang pamahalaan na maibigay ang reliable at murang internet services sa mga Pilipino. Gayon din para gumandaan niya ang standing ng Pilipinas sa buong mundo pagdating sa broadband at mobile internet speed coverage. Ayon kay Pangulong Marcos, sa pamamagitan ng PDSCN na may habang halos 2,005 kilometro ay maikokonekta na ang mga isla sa mga probinsya mula Quezon hanggang Zamboanga. Positibo at excited ang presidente sa mas mabilis na internet para sa mga Pilipino. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let. Ay, DICT pala. Ay, susme, kaya ho yung ating... Oy, mga suki natin, huwag kayong magpapastress, ha? Dapat pagka kayo ho, kulang ng tulog, gayong ka ng biyahe, ano ha? Mamaya, matanong nga natin yung madalubhasa, ano nga bang epekto ng puyat, ng jet lag sa isip ng tao, lalong-lalo na yung mahabang biyahe, ano ha? Hanap tayo ng makakausap, mamaya, ha? Ay, huwag ho magpapastress sa mga pagbabago ng panahon. Labanan ho natin ang stress, pagod at puyat sa pamamagitan po ng Ultabayo. Mag-Ultabayo ho tayo. Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na dinevelop po na madalubhasa. Ang postbiotic naman ay gawa ho ng mga Hapon. At ang layunin ho nito ay para matulungan tayo magkaroon ng sapat na tulog, magandang tulog. Kasi pagka maganda yung tulog natin, umabot tayo doon sa stage na stage 4, yung REM stage, ano ha? Kung tawagin nga po ng madalubhasa, naglalabas ng kapasidad ng ating utak na maitabo yung mga toxin sa ating katawan. Ayan, ha? Kaya para malabanan ho natin ang iba't ibang mga sakit, mga karamdaman, dala ho ng stressful na buhay, kakulangan ng tulog, mag-Ultabayo. Rekomendado po ito ng mga doktor at kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Available po ito sa Mercury, ano ha? At iba pang mga paunahing butika, Amesco Drug, Pasmed, Joan's Pharmacy at Curamed. At available din po sa Lazada at sa TikTok. Ngayon, kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text po sa 0917-110-6580. Meron din po silang mga medical experts na naka-standby. Maganda umaga, Pilipinas! Umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Taipei, Thailand. Teka mo, Taipei, Thailand. Taipei, Taiwan. Saan napupunta ang Taipei? Magandang umaga din po sa mga suki natin. Dyan po sa alam mo yung ang gulat ako, dami pala mga Pilipino na naka-base sa Scotland. Oo, kumusta na po kayo, ha? Para naman sa mga mahilig mag-picture-picture, ha? Pero hindi kasama selfie. Aarangkada muli ang Pagcor Photo Contest 2024 simula ngayong February 15. Kahapon po yan, ha? Kaya inaanyayahan ng mga amateur at mga professional photographers handa ang kanilang mga lahok sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Ang tema ho ngayon ay Harvest Time.
Para po sa PAGCOR Photo Contest 2024 upang ipakita ang sipag, husay, pagsisikap ng mga magsasaka, mga mangingisda at ang nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Al Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 Photo Contest ang bagong drone category para sa mga larawang kuha naman mula himpapawid gamit ang drone camera. Bahay, teka! Bukod sa drone, mananatili ang conventional category, tampok naman ang larawang kuha gamit ang digital camera at mga mobile category na tampok naman ang mga litratong kuha po ay mga kuha ng mga mobile devices. Alam ba nyo, itinaas din ang total cash prize sa contest na ito, 2.23 million pesos. Dati 1.6 million pesos. Ang 8 mananalo sa conventional category makatatanggap ng tig 100,000 piso bilang premyo bawat isa. Makatatanggap naman ng 50,000 pesos ang bawat isa sa 16 na mananalo para sa mobile at drone categories. Anong gagawin? Mula August 1 hanggang July 31, 2024, tatanggapin ng PAGCOR ang lahat ng mga entries. Gamitin po ninyo yung link na www.pagcor.ph/photocon 2024 at yan po ay bukas na. Pwede kaya gamitin din nila, picturean nila yung mga proyekto naman ng Westchester Realty. Marami ding mga agricultural activities doon eh. Pero kung kayo ay naghahanap naman ng murang bahay plus a chance to win ng 342, bibiyahe kayo halimbawa ng Singapore, Taiwan, Thailand, Hong Kong. Ayan, etong gagawin nyo. Makipag-ugnayan kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Matutupad na inyong pangarap na magkaroon ng sariling bahay. May chance pa ho kayong manalo nga ng 342 patungo po sa mga nabanggit na Asian destinations nating binabanggit sa pamamagitan po ng DART. Practice na muna kayo mag-DART bago ho kayo tumawag, para alam nyo kung ano yung gusto nyo tumbukin. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ito po mga proyekto ito ng Westchester Realty. Sabi ni Malucay Bral ay typhoon flood-free area. Kasi yung anak niya doon nakatira eh. Totoo ba, Malu? Hindi binabaha. Kasi mas mataas daw yung area. Umaga, Pilipinas! Hoy, nananatiling suspendido ang operasyon ng No Contact Apprehension Policy. Taliwas sa mga kumakalat na online post na nag-aanunsyo na ito'y itutuloy na. Nilinaw ng MMDA, nananawagan din po sa publiko na huwag nang maniniwala sa mga nababasa basta-basta sa social media. Ang No Contact Apprehension Policy sinuspende noong 2022 dahil sa inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema. Sinabi ng MMDA na para hindi mabiktima ng fake news, dapat alimin muna ang pinanggagalingan ng impormasyon, iberipika sa official social media accounts ng MMDA o dili kayo tumawag po sa hotline 136. Ayan klaro Kasi ang kumakalat sa social media, ito daw po ay inoprobahan na ng lahat ng mga metro mayors. Ang malinaw ho dito, sabi ho ng MMDA, fake news yan. Dami talaga mga peking balita ngayon. Para hindi ho tayo madali ng mga peking impormasyon. Kahit tayo ho ay kulang sa tulog. Galing tayo sa biyahe. Mag-ultabayo. Si Brian Posadas mula po sa Philippine Pharmacists Association. Kasama na natin. Sir Brian, belated Happy Valentine's. Kamusta na kayo? Good morning, Kong Angel. Mukhang ang sarap ng Valentine's date mo. Medyo malayo-layo. Hindi, sa mga nalalamunan ko ngayon dahil galing. Hindi, dumating kagabi. Anyway, wag na yung oras. Nabuisit ako doon sa paglabas namin dahil sa traffic. Anyway, Sir Brian, ano usually ang nangyayari sa tao because of jet lag?
Okay. So para muna sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, jet lag kasi common experience talaga siya for travelers na nagka-cross ng time zones, no? Meaning nagkakaroon ng pagbabago sa oras kasi nga 'di ba, iba-iba naman talaga 'yung oras bawat bansa. Now, ang nangyayari diyan, nagkakaroon din ng disruption 'yung body's internal clock mo or 'yung circadian rhythm. Kumbaga naka-design 'yung katawan mo pati 'yung oras ng tulog mo based sa time zone kung nasaan ka. So kapag nagta-travel, nagkakaroon ng disruption yon. So ano nangyayari? Usually, ang nararamdaman ng mga tao na nagkakaroon ng jet lag, no, nahihirapan silang makatulog pagdating nila dun sa destination na pupuntahan nila na iba yung time zone. Meron din silang daytime fatigue, no, so mabilis silang mapagod dahil doon, no, they have trouble focusing as well, no, and meron silang digestive issues. So minsan nagkakaroon sila ng gastrointestinal problem, na-reduce yung alertness nila and nagkakaroon sila ng mga mood changes. So normal yon pag nagta-travel, nagbago yung time zone kasi hindi pa naka-adapt yung katawan mo. Oo nga naman, kasi kung halimbawa umalis ka dito ng Pilipinas ng umaga ng petsang yon, pumunta ka ng Europe for example, bumiyahe ka ng mga 18 hours. Pagdating mo dun parehong petsa pa rin. Aga ulit. So yung katawan mo, yung, hindi siya naka-adjust. No? So yung umaga, yung liwanag, no? Hindi naka-adapt pa yung katawan. Paano makakatulong ang Ultrabayo sa mga nakakaranas ng jet lag? Okay. Kasi for you to prevent, no, or minimize yung effect ng jet lag natin, what is usually recommended talaga by our physicians, no, is before you travel, definitely you make sure you adjust na yung schedule mo. Halimbawa, alam mo magta-travel ka papuntang Europe, kagaya na nabanggit mo, Kong. Bago ka mag-travel, siguro mga 3 days, 4 days before, medyo adjust mo na yung sleep cycle mo. No? Medyo mas maaga ka nang matulog or mas late kang konti matulog. Depende kung saan pupuntahan mo. Even your food, yung pagkain mo, no? And then once you arrive there, you make sure na during this time, you avoid alcohol, you avoid caffeine, and kapag dumating ka dun sa area kung saan ka nagpunta, no? Yung destination mo, you seek exposure nung natural light to. So magpa-araw ka doon hanggat maaari para yung body mo mag-adapt. Now, bakit kakailanganin natin, no, na magkaroon ng magandang tulog? Definitely para maiwasan mo yan. So ang Ultrabayo, how it helps, no, prevent jet lag. Pagdating mo dun sa lugar, no, definitely hindi pa okay yung katawan mo. So pag nag-Ultrabayo ko kasi, yung Ultrabayo natin, it releases 2 cytokines, beneficial cytokines na tinatawag natin dahil na-activate nga yung immune cells mo, maganda yung immunity mo. So what Ultrabayo does is it releases 2 cytokines, yung interleukin-1 and 2 more, yung TNF natin. No? So once these 2 cytokines are released, it generates deep sleep. So pagdating mo doon kung saan ka pupunta, pag natulog ka, dahil nga meron kang ganitong beneficial cytokines, it promotes good sleep. So malalim yung tulog mo, mas mabilis kang makaka-adapt doon sa lugar na pinuntahan mo. Of course, you have to adjust other things kagaya na nabanggit ko kanina. So that's how it helps. Plus again, kapag medyo humina kasi yung tulog mo nga, nagka-problema ka sa tulog, your immunity is a problem. Kaya kaming mga iba, pag nagta-travel sila, no, nagkakasakit yung iba, no? So mas maganda strong din yung immunity mo kasi naman nag-travel ka doon, pagdating doon nasa hotel ka may sakit ka, diba? So you have to strengthen your immune system before going there, and of course when you go back dapat lagi malakas ang immune system. Ang hirap pa naman nun kasi pagka umubo ka, lahat nakalingon na sa iyo. Oo, lalo na. May akalain nila may dala-dala kang virus. Diba? No? Hindi yan. Yeah. Yung mga guide ko minsan, bigla kang bibigyan ng ng COVID testing kit. May mga pa rin takot pa rin naman talaga ang tao. Nakakatakot pa rin naman. So that's the reason why better immune system ka. So anong dapat? Bago ka bumiyahe, uminom ka na ng Ultrabayo or habang nasa eroplano ka? Yeah. Ako, ang suggestion namin bago bumiyahe talaga. No? Kasi diba, you really have to boost your immune system every time. So, at least a week before, no, you start taking Ultrabayo para mas maganda na yung sleep mo. Recover na yung katawan mo. Mahirap kung, halimbawa, lagi kang puyat sa Pilipinas. Tapos pag nag-travel ka, jet lag pa, talagang maaapektuhan yung sistema mo. So better at least a week before bago ka mag-travel, alam mo possible na mag-jet lag ka, long travel. Inom ka na, boost your immunity, get a good sleep para pagdating doon your body can easily adapt to it. So dapat pala mga stewardess nag-uultabayo, ano ha?
Kasi madalas silang bumibiyahe eh. Di ba? Mahirap din ang trabaho nila, Kong. Tsaka pag yung altitude kasi may effect din yan sa katawan natin eh. Hindi. Yung mga piloto, walang problema kasi pagka lumipad na aeroplano, ano na yun eh, automatic na yung autopilot na lang yung gumagana, di ba? Tulog na sila. Natutulog. Pero yung mga stewardess, hindi, nagtatrabaho eh. Di ba? May tinatawag ka. Pagbalik mo, ganun din. Yeah, mas better yung mga ibang users natin, Kong, ginagawa. When they're in other countries, tuloy-tuloy yun hanggang pagbalik nila. Pero nagbabaon sila. May mga users tayo na minsan tumatawag, magdadala talaga. 1 month sila doon or 2 weeks sila doon. Regular yun sila meron. Teka muna, ang laging tanong sa amin, kailan ba ito pwede sa bata? Well, technically kasi ang sabi naman doon sa mga studies, safe siya for school children. So we're currently applying na ma-change na siya to allow kids, But sa ngayon, FDA regulation kasi yan eh. So sa ngayon, based on the FDA regulation, it's still for adult. But of course, we're also nag-start na rin kami mag-study kung paano pwedeng gawin na ibang form, hindi siya capsule pagdating sa bata. Nag-aaralan na. But maybe late this year pa yan. Sige. Anyway, at least merong initiative na gano'n kasi yun ang tanong eh. Yeah. Kasi, di ba, yung mga bata kadalasan, mas kinakailangan nilang mag-adjust, lalong-lalo na pagka panahon ng pagsusulit. Di ba? Yung alam mo kung quickly, yung mga anak namin, yung dalawa, 9 and 7-year-old, they're taking it. Kasi pag nararamdaman namin na marami na nagkakasipon sa kaklase nila, nilalagay na namin yun sa inumin nila. Okay. Ito, feedback nila kay Esel Canyaveral. Totoo pala yung epekto ng ultrabayo. Sarap ng tulog ko. At least magandang gising niya. Kasi naman, pag magandang gising mo, di ba? Pagharap mo ng salamin, kita mo naman ako, di ba? Ang haba. Umalis kami ng 14. Pagdating namin dito, 15 na. Hindi nakapag-night sa maganda. pero at least, di ba? Pagising mo, pagharap mo ng salamin, uy, ang pogi ko ngayon. Sumagot yung salamin. Dati pa. Lagi naman. Sige. Maraming salamat, Sir Brian. Magandang umaga po. Thank you. Si Ginoong Brian Posadas mula po sa Philippine Pharmacists Association. Maganda umaga, Pilipinas! Umalo naman ng $3.6 billion ang pera padala ng mga OFW noong Disyembre ng nakalipas na taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagdala ito sa $37.2 billion, all-time high na remittances para sa kabuuan ng 2023. 3.9% na mas mataas sa 3.5 billion pesos na naitala noong 2022. Resulta man ito ng tumaas na deployment ng mga OFW dahil sa patuloy na pagsipa ng demand sa mga foreign worker. Bulto ng cash remittance ay galing Amerika, 40.9%. Sinusundan ng Singapore, 7.1%. Saudi Arabia, 6.1%. At Japan, 5%. Ayan. Maraming salamat muli sa ating pong mga OFW. Thank you sa inyo pong pagsasakripisyo. Maganda umaga, Pilipinas! Pinalitan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang tagapamahala ng kampanya ng ahensya laban sa mga smugglers at mga hoarders ng Agri-Pradaka. Itinalaga ni Laurel ang kanyang Chief of Staff na si Alvin Jan Balabag bilang Undersecretary for Inspectorate and Enforcement Office. Pinilitan ni Balabag bilang pinuno ng tanggapan si Assistant Secretary James Layug na kasalukuyang nasa floating status. Naman, magaling pa naman itong si Asek Layog. Ang appointment ng Chief of Staff ni Laurel ay bahagi ng nagpapatuloy na balasahan ng mga key officials ng ahensya. Ano man po, lakad ho ninyo ngayong araw na ito, huwag kalimutan magbaon po ng Family Alcohol Protection ng Pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga household. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabagong Family Rubbing Compound Improvement Cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa.
Magandang umaga kay Kuya Yuel. Maraming salamat Yuel for taking over. At magandang umaga din po kay hindi pala, happy birthday pala ito. Happy birthday kay Edgar Bogs Abogado. Binabati ka ng mga poging mapitagan. Oras sa buong kapuluan, 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion, gawang peerless na 60 years ng top. Impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan ang oras sa Brisbane, Australia. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Brisbane, Australia. Si Ben Estareja mula sa DOST Pag-asa, kasama na natin. Ka Benny, good morning. Good morning po ka Angel, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, mahina pa rin po ang ating northeast monsoon or amihan. Tanging nakaka-apekto lang sa Batanes and Babuyan Islands. Yung bahagyang malamig na temperatura plus pulupulong mahinang ulan. Meron namang mga pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, lalo na sa Eastern Visayas and Caraga region. Ito ay dahil sa easterlies, kaya't mag-ingat po sa mga mahina hanggang katamtamang ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng bansa naman, easterlies din po ang nakaka-apekto, kaya't makakaranas pa rin tayo ng generally mainit na panahon, lalo na po mamayang tanghali. Nasasamahan din ng mga saglit na pag-uulan, lalo na sa eastern sides ng Luzon, itong Cagayan Valley, or rest of Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol, at ilang pambahagi po ng Davao region. Temperature natin over Metro Manila between 23 to 32 degrees, sa Baguio 16 to 23 degrees Celsius, Tagaytay 21 to 30 degrees, at Metro Cebu 25 to 30 degrees. At wala naman tayong nakataas po na gale warning, wala rin tayong inaasahan na gale warning sa mga susunod na araw, at patuloy pa rin ang epekto ng easterlies over central and southern Luzon, Visayas, Mindanao. Northeast monsoon tanging dito lamang po. Sa northern Luzon makaka-apekto hanggang weekend. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting po ng Pag-asa. Benny Estareja, magandang umaga. Maraming salamat Benny mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Na-hold up ang isang taxi driver ng dalawang nagpanggap na pasahero sa Intramuros, Maynila. Walang konsensya nito mga ito, no? Alam ho ba ninyo magkano na lang kinikita ng mga taxi driver ho natin? Kuminsan nabubuisit ako dun sa ibang mga taxi driver na mamimili ng pasahero, pero maintindihan mo na rin sila bandang huli. Paano silang hindi mamimili? Sa tindi ho talaga ng traffic dito. Tapos every other day lang pasok nila. Pero sana naman din isaalang-alang nila, ha? Ayon sa Ermita Police, sumakay ang dalawang kawatan na sana tamaan ng kidlat. Diyan sa may bandang Baclaran, nagdeklara ito ng hold up habang tinutukan ng baril ang driver. Nakuha ang halos 4,000 pesos na kinita ng driver. Agad na humingi ito ng tulong sa pulisya at nahabol naman ang isa sa dalawang suspect. Hindi na nabawi ang 4,000 pisong kinita ng driver. Pero alam ho ba ninyo na peking baril ang ginamit para sa pang-hold up pa? Tinutugis ng pulisya ang isa sa dalawang hold-upper. Habang naharap na ang nahuli, sana pangalanan na naman natin ito, ano ha? Itong buwisit na taxi driver na ito, ano ha? Dahil sa kasong pagnanakaw, pang-hold up at paglamag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Si Nenet Ortega, ang country manager ng AIDS Healthcare Foundation Philippines, kasama na natin. Ma'am Nenet, magandang umaga ho sa inyo. Ma'am Nenet. Si Ma'am Nenet, ha? Ma'am Nenet. Tut. hindi kasi dapat sana ito po pre-Valentine's, bago mag-Valentine's makakausap natin si Ma'am Nenet. Ngayon lang tayo bumalik, ano ha. Anyway, re-establish natin yung yung linya ni Ma'am Nenet, ano ha. Samantala, okay na si Ma'am Nenet. Okay na pala. Ayan, Ma'am Nenet. Good morning po. Ayun. Kumusta na ho kayo, Ma'am Nenet? Okay naman po. Oo. Ma'am Nenet, teka muna. Gaano katindi ang problema natin ng HIV/AIDS sa Pilipinas as we speak? Ano po siya ang description sa kanya is fast and furious, yung pag-rise. Tapos, tayo po yung pinakamataas ang pag-rise ng cases
dito sa Asia. Ilan ang deaths so far? Hindi ko po matandaan yung so far po ang death mabilis din po kasi usually ang nakukuha sa mga newly diagnosed ay yung mga late diagnosis na po. Ibig sabihin meron na siyang mga opportunistic infection. Pag hindi po na agad yun yung actually namamatay. Pero yung the last ko nakita na data on death, meron po tayong about 500 plus. Recorded lang po yon. Pero base sa aming experience, marami po yung hindi na i-report na ang cause of death. Ang underlying cause of death ay being immunocompromised or yung 500, merong AIDS. Opo. Yung 500 annual? Total? Hindi po yun yung nakita ko na cumulative. Kasi marami pong namamatay kasi talaga na hindi naman nadadala sa ospital. Tapos yung iba po na diagnosed dahil talamak na yung opportunistic infection, hindi siya immediately na i-link sa treatment, yun po yung namamatay din immediately. Hindi, ang problema ho kasi ma'am, walang tawag dito, marami ang hindi alam na may HIV AIDS na sila. Yun po exactly yung ibig ko sabihin. Matagal na silang meron dahil wala silang nararamdaman, hindi po nagpupunta for the testing. Ang naging kalakaran po ngayon dito sa atin, pag meron lang naramdaman sa katawan, tsaka lang po magpapatesting or magpapacheck up. It only shows na bagsak na po yung resistensya or yung immune response niya. Yun po yung tinatawag namin mga late diagnosis. So pag may late diagnosis na po yan, it's either may tuberculosis yan, may pneumonia yan, a combination of more than one or two, even more na infection. Yun po yung napakahirap talagang i-manage na. Yan po yung mga umiigsi ang buhay. Yung kalidad ng buhay po ay nawawala na. Okay. Ma'am Nanette. Kaya nga sinasabi namin, pag may nararamdaman at wala, i-assess mo yung sarili mo. Kasi ikaw nakakaalam sa sarili mo kung may mga risk factors ka Halimbawa, nagkaroon ka ng multiple partners, yung ganyan. Ang mga babae kasi meron ng anong tawag nga doon yung HPV HPV vaccine. Vaccination po. Oo, may HPV. Opo. Yung human papilloma virus vaccine meron ng mga kumusta ho ang pagpapavaccinate dito ng mga kababaihan? Sa HPV po, ang binigay na guidance dyan, yung mga batang babae po na 9 years old and above, binibigyan na po ng HPV vaccination. Pero hindi naman po yan available readily sa kabuuan kasi po yung tawag dito, yung vaccine po ay available lang, sa centers. Pero ang problema kasi, medyo mahal, pero sa gobyerno libre po siya. Sa mga private, available din po yun among women. Magkano? Tapos ngayon, wala po akong idea kung magkano siya talaga. Pero the last time I heard, nagko-cost po siya between 1,500 to 2,000. Ngayon, yung cost po niya, wala akong idea kung nag-increase na ba siya or nag-lower. Pero kaya lang po, yung HPV vaccine, wala naman po yung kinalaman sa HIV or hindi ka naman niya mapoprotektahan against HIV. Okay. Akala ko kaya bumaba. Hindi po. Magkaiba. Wala pa pong nakukuha na i-invento or nagagawang bakuna against sa HIV. Mabuti pa nga po ang COVID, mabilis na gawa Oo nga. Pero bakit sa HIV po, napakatagal na talagang yan. Umpisa pa lang po akong nag-work sa HIV. Bata pa ako, pinag-uusapan na yung bakuna hanggang ngayon. Wala pa po. Although meron silang nagawa na na initial, at sabi nila it will pass through or go through yung mga testing, wala pa po kaming naririnig na na update or development on that.
Okay. So definitely, uulitin ko po, yung HPV vaccine, wala pong kinalaman yun or hindi ka mapoprotektahan nun against HIV po. May mga kanya-kanya po silang specific na bakunang ginagawa. Ito Ganun para po lang siya. para lang sa pero at least kahit paano sa kababaihan makakatulong siya para makaiwas ka sa human papilloma virus, ano ha, which is one of the causes ng HIV/AIDS, ano ha. Pero ma'am, yung data kasi 10 years ago nagsasabi na MSM ang pinakamarami. Ngayon, gaano karami? Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon? Opo, hanggang ngayon po, ang ating pong mga datos na makikita ninyo, pinakamarami po sa lalaki kasi nakafocus po yung intervention sa men having sex with men. So, ganun po siya. Meron din tayong cases sa babae pero hindi po siya ganun kalaki. Tama po yung nakita ninyo na 10 years ago, mataas yung datos na MSM kasi po 10 years ago, dun nakita ng Epidemiology Bureau ng DOH na nagkaroon siya talaga ng 400% increase or raise doon sa numbers ng newly diagnosed na nadidetect. Is so, that peculiar? it was among the MSM po. Opo. Is that peculiar sa Pilipinas? Ano po yun? Peculiar ba siya sa Pilipinas? Sa Pilipinas lang ba siya may ganong highlight? Hindi po common po siya worldwide. Kasi yung po mga intervention talaga nakapokus sa MSM, kanya mas marami po sa kanila. Hindi po ibig sabihin na lalaki lang yung naaapektuhan. Dahil nakita nga po na ang nexus nung epidemic ay magiging sa lalaki. So, nag-focus po sila sa men having sex with men dahil doon po nila nakita na maaaring maraming infection amongst them pero hindi nila alam na meron silang HIV sa katawan nila kaya doon po nag-focus ang intervention ng program not only in the Philippines sa karamihan po sa mundo. Pero may mga bansa po na naka-focus din sa women na intervention. Dito naman po sa atin may services din for women na ino-offer. Opo. Geographically sa Pilipinas kasi natukoy natin kung ano yung mga areas na may mataas na concern tayo ng HIV for the past years. Ano ha? Ma'am, ngayon, nasaan concentrated itong mga kasong ito? Ano yung mga regions na medyo mataas? Actually po, dun sa data ng DOH, palagi pong number 1 din naman ang NCR. Tapos doon po sa first 5 po na regions, ang nandun ay Region 7, Region 6, itong Calabar Zone at saka Region 3 po. Yan po yung mga regions na medyo mabilis ang pagtaas ng number po ng newly diagnosed. And karamihan pa rin MSM. MSM pa rin naman po. Tsaka mas bumabata po. Between 15 to 24 years old po yung mga nakikita ngayong kaso. Kasi ang pinakabata po actually is 15 Oo nga daw Kasi nga daw yung iba nga ang ginagawa pang-load lang o kaya pang games. Yun lang yung hinihinging kapalit. Ay, sus me. Opo, may mga ganun po talaga. Meron pa nga kaming isang kaso na nakausap. Yung bata, ang inaano naman po niya, yung yung tawag dito, yung computer games, Dota. Yun nga, games. Dota. Pang Dota lang daw. Opo. So, gano'n naman po. Yung magkapatid pa nga po yun na kailangan lang ng pandota. Kala nung nanay, pagkatapos ng school, uuwi sa bahay, naka-ready yung food sa table. Pag umuwi yung nanay, yung food hindi nagalaw. Kasi yung mga bata pala, pag drop ng bag sa bahay, takbo na dun sa computer store or computer hub, naglalaro sila ng Dota doon. At meron pala nagbibigay sa kanila ng pera, may kapalit na pabor na hinihingi yung taong nagbigay ng pang-Dota. So, ganun po yung nangyari. Ma'am, ano ang because of anal sex o oral sex? Ano po siya usually? Penetrative po na unprotected sex talaga. So, anal? It could either... anal po siya talaga. Opo. Anal po. Although meron tayong mga cases na nag-share ng injecting needle
yung mga injecting drug users, hindi naman po siya rampant sa Pilipinas. Naka-concentrate lang po siya particularly dun sa Region 7 po. Hindi naman pong ganong karami yung gusto ko lang sabihin doon na apart from anal, nakukuha din po siya doon sa pag-share ng injecting needle and syringe. Okay. Kasi may dugo din po doon eh. Pero ma'am, so ganun siya. okay. Tapos ang sinasabi din naman po, yung mga bodily fluids na heavily laden with the virus, ayan pong dugo, seminal fluid, vaginal fluid, at saka breast milk. So pinakamataaas po among the four. Sa blood, definitely po meron. Okay. Yung yung pinakamaraming concentration. Ma'am Nenet, ang sinasabi nga natin, ang isa sa pinakamagandang strategy, mag-condom. Karamihan itong 15 years old na ito, wala naman access sa condom eh. Yun ang problema natin. Marami pong condoms sa mga health centers. Pero yung may mga kakayahan naman pong bumili, marami din naman pong mabibili sa mga pharmacy. Sa convenience store nga lang po meron eh. So makakabili ka pa nga ng 1 pack, 1 box na merong 3 pieces ng condom sa loob, yung locally available na brand. Pero yung pong medyo mas mahal, individually packed po yun mabibili nyo. Yung pinamimigay naman po ng gobyerno na tumutulong kami sa pag-distribute, 3 piraso po yun sa isang box. Pero ma'am, so ganun po siya. Palaging may spare na kasama. Ang dilema natin, sabi nga natin, ang hinihingi lang nitong mga batang ito kuminsan, pang Dota. Isipin ba nilang bumili ng kondom kung pang Dota lang nga yung kanilang hiningin kapalit? O binigay na kapalit yun nga po, katulad na nga po ng sinabi din nyo kasi kanina, ang sinabi din naman nila is wala silang access sa condom. If you would remember, di ba, nung panahon po ni President Duterte, dineclare nila na ang teenage pregnancy is a public health emergency sa Pilipinas. Yes, kasi nag-rise po talaga siya. Yung escalation ng rise ay napakataas po. So nung nangyari po yung declaration ng public health epidemic siya, naggawa po kami ng mga informal focus group discussion sa mga youth. Ang sinabi talaga nila, particularly po yung grupo nung na nabuntis sila, ang sinasabi nila, ayaw naman po namin talagang magbuntis. Ang naging problema po, wala po kaming access dun sa mga bagay na makatutulong sa amin. Hindi kami mabuntis, and one of which is condom. So sinabi naman, bakit doon sa center malapit sa bahay mo, ba't hindi ka kumuha doon? Nadidiscriminate daw po sila pag pumunta sila doon para magtanong sa condom. Ang nakaka-experience sila ng discrimination from adults na nandun naka-duty sa center. Meron pa nga pong isang insidente na tumulong siya sa pamimigay ng condom. Binash po yung bata. Ang sinabi, ay, namimigay ng condom. Landi-landi mo. Ilang taon lang yan. Hindi na virgin yan. Ginanon daw siya. Ganun ba na to? Opo. So, dahil dun sa stigma na yun at saka diskriminasyon, hindi na po sila babalik at hindi po sila kumukuha or pumupunta doon para kumuha ng condom. Ang sinasabi naman po ninyo kanina, kung meron silang pandota, ba't walang pambiling condom? Just the same, pag pumunta rin po sila sa pharmacy, iba yung tingin sa kanila bata at nalilabel sila. Opo. So hindi na talaga sila tutuloy na kumuha ng condom. Naging detrimental din naman po kasi yung provision doon sa RH law na sinasabi kapag ka ikaw ay minor de edad, hindi ka pwedeng mag-access ng family planning services or family planning method kung hindi alam at walang consent ng magulang mo. Remember, ang condom po ay naging parte siya ng mga birth control or family planning methods. Opo, pero dito sa HIV, ginagamit po siya at pinopromote as a prevention method para hindi ka magkaroon ng STIs, hindi ka magkaroon ng HIV. So, ganun naman po 'yon. Kaya naging 3 yung kanyang purpose. Kasi sa ibang bansa pagka medyo adult na yung nasa age of majority na yung bata yung anak mismong mga magulang nagre-remind, di ba? Make sure you're protected. Hindi po sa ibang bansa po, lalo sa Europe, ang alam ko po doon, the moment na yung bata ay magregla, inaalaw na nila maka-access ng ng family planning method. At saka ang condom po sa kanila talaga, it's readily available. In fact, yung sa kanila nga po, you need to buy sa Europe.
Pero may mga ano naman po, mga drop-in centers na mga non-profit organization. Meron din po silang fishbowl doon na ang laman ay condom. You can pick. Kasi nung pagka nagta-travel po kami, nag-iikot kami sa mga nagpo-provide din ng services. Doon sa pagpasok mo sa bukana, meron talaga silang lalagyan ng condoms or condom dispensers that you can avail. Pero dito sa Pilipinas po kasi kapag ginugel mo yung nakalagay safe space, tapos meron siya nung sign na kala mo yung teardrop na pabaligtad, kulay dilaw po yan. Yan po ang nagbibigay sa iyo ng information kung saan yung near store or near facility na pwede ka makapick up ng condom for free or pwede ka mag-refill ng condom for free. Ang tawag po niyan, safe space. Pag ginugel nyo po yan, tapos sabihin mo saan doon sa nearby mong merong available, makakakita ka po niyan at makakakuha ka ng libre nang walang nagtatanong sa'yo. Pero yun nga kasi... And then at the same time po, opo. Ang problema... At saka yung mga NGO po dito sa Pilipinas, in NCR or any other region, meron po silang condoms na pinamimigay for free. Kasi ito po ay provided by the DOH, so as part of the NGO support to the AIDS program ng bansa, meron din po silang pinamimigay. Like for instance, itong month-long na ito, makikita ninyo dyan sa labas, may nagde-distribute ng condoms dyan at saka with lubes. And then at the same time, may kasama po yan mga leaflets na pwede ninyong basahin kung kailangan ng services for HIV screening. Meron po silang pwedeng tawagan to set an appointment. Or pwede po silang pumunta ko sa yung schedule ng pinakamalapit na petsa ng outreach, or pwede po silang mag-login sa isang online app na pwede po silang mag-request na gusto nila magpa-HIV screening pero ayaw nilang makita sila sa facility. Meron po kami ng self-testing kit na pwede pong ipa-deliver sa bahay nyo or kung saan yung designated address, ipapadala po dun yung self-testing kit at ituturo naman po sa inyo kung papaanin ninyo i-testing sa HIV yung sarili ninyo. Ayan, ang sinasabi ang sinasabi ng iba, ma'am, pagka ganito naman pinag-uusapan, nagpo-promote kayo ng promiscuity. Alam mo ninyo, maging bukas na ho tayo. Kasi ngayon ang mga bata, na-access na ho yung kung ano-ano mga kalokohan online. Ngayon, kung hindi nyo sila i-educate, kung hindi nyo sila i-educate, itong mga batang ito, di ba? Kaya mga magulang maging bukas na ho tayo. Di ba? Hindi na ho itong panahon ho ni Kopong-Kopong na pagka pinag-usapan mo ang sexualidad, pag sinabi mo titi at saka vagina, parang biological ho yun eh. Di ba? Bago na ho ang mga bata ho ngayon. Liberal na po liberal sila. Ho yung mga bata. Actually kasi, sir, kaya, Ma'am Nenet, ito pakiusap natin dun sa mga nakikinig natin. Pagka may mga discussion ho tayo ganito, binibigyan lang ho natin ng guidance yung pong mga gustong matuto. Ngayon kung ayaw ho ninyo, huwag nyo nisundin. Di ba? Pero hindi ho tayo nagpo-promote ng promiscuity dito because it's already a reality. Ang objective po kasi Sir Palmones, ang objective po naman talaga kasi ng condom promotion, it is empowering yung individuals to make informed choices about their sexual health. Tapos at the same time po, parang nire-reiterate lang na yung responsibility doon sa pag-protect ng sarili mo from not getting any infection or preventing unintended pregnancy ay ikaw pa rin yun. At ang binibigay lang nating mensahe na merong condoms available to help you prevent infection and unintended pregnancy. So very empowering po kasi yon sa individual na ikaw mismo yung meron kang choice na ayoko makabuntis or ayoko magkaroon ng STI. Responsibilidad ko to, maglalagay ako ng condom for every encounter. Yun lang po yun. It's not a matter of tinuturuan mo lang yung mga bata or yung taong makipag-sex. Hindi po siya ganon. At saka sa mga magulang. Sa mga magulang, wag ho tayo sabi ko nga ngayon ultimo nga pinakamahirap na tao sa Pilipinas, may cellphone Di ba? Yun na nga po, exactly. May pambili ng load,
Pero sabi ko, may pambili naman kayo ng load. Pwede din kayong bumili ng condom. Magkano lang ang condom? Meron 20 pesos lang. 3 piraso pa yon. Ang load mo magkano? Sabi ko ganun sa kanya. Anyway, Ma'am Nenet, siguro ho, mas kailangan natin dito yung mas malawakang education para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga magulang. Pero ang pakiusap ko sa mga magulang na nakikinig ho ngayon, buksan ho natin ang ating isip. Kung hindi natin kayang bantayan 24/7 ang ating mga bata, ating mga anak sa pagdodota o pagkung saan, at hindi natin alam kung sino nag-iimpluwensya sa kanila, tayo na ho maging bahagi, una na ho ng maging bahagi sa pag-educate sa kanila, yung panganib ng pagkakaroon ng unprotected sex. Diba? Kasi iniisip ng iba, hindi naman makakabuntis dahil lalaki naman yung kapartner ko. Hindi ho yun eh. Kung unprotected ho yan, chances are, madadali ang bata ng HIV/AIDS. Ma'am Nene, thank you ha. Thank you for joining us, and we'll have you more para ho sa kapakanan ng ating mga kabataan na nabibiktima ho ng mga ganyang klase ho ng kakulangan po ng kaalaman. Opo. Thank you, Ma'am Nenet. Opo. Kung gusto pa nila makakuha ng mga further information or kung gusto nilang may mga tanong sila, punta lang po sila sa Facebook. Meron po kaming AHF Philippines na page. Doon po may messenger at meron pong phone number na pwede nilang kontakin. They can get more information. May sumasagot po doon. Tapos yung mga katanungan pong beyond our knowledge, meron po kaming network that wherein we can refer yung kanilang concerns para mabigyan din po ng tugon. So maraming salamat po for inviting us. We'll have you more para ma-educate ang ating mga kababayan. Hindi lang tuwing Valentine's Day na maraming nagde-date-date. Opo, dapat araw-araw po ito. Para ma-educate. At sa mga magulang, again, matulungan. Ang mga magulang ho, obligasyon ho ninyo yan na educate ang inyong mga anak. Kung medyo tabu ho sa inyo ang pag-discuss ng mga ganyang klase ng usapin, i-repair nyo sila sa tamang institusyon kaysa matuto yan sa mga barkada nila. Ma'am Nene, thank you. Magandang umaga po. Si Nenet Ortega, ang country manager po ng AIDS Healthcare Foundation Philippines. Magandang umaga, Pilipinas! Command conference ang pinangunahan ng Pangulong BBM sa Campo Crame, hindi isang loyalty check ayon po kay PNP Chief Benji Acorda. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales. Arich May Bal. Good morning at welcome back, Kuya Angel. Hindi ikinokonsidera ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na loyalty check ang tinatawag na command conference na pinaunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Camp Crame kahapon. Ito ang inihayag ng pinuno ng pambansang pulisya. Kasunod pa rin ng lumang balitang pinalalabas ng ilang mga kritiko na umanay destabilization laban sa kasalukuyang gobyerno. Sabi ni General Acorda, bilang Commander-in-Chief ay tama't nararapat lamang na Pangulong minsan na mag-preside sa isang command conference gaya ng ginawa rin nito sa Armed Forces of the Philippines. Sa nabanggit na kauna-unahang command conference ngayong taon na dinaluhan ng Pangulo, masayaan niya ang PNP dahil sa kontento't kinikinala ni Presidente Marcos ang kanilang mga tagumpay at sa ipinatutupad na mga pagtugon para labanan ng kriminalidad sa bansa. Ayon kay General Acorda, nagbigay ng direktiba si PBBM na palakasin ang communications capability at paglaban sa cybercrime ng PNP. Naisa niya ng Pangulong Marcos na mag-focus sa crime solution efficiency ang kapulisan at armasan ng makabagong teknolohiya ang anti-cybercrime unit ng Philippine National Police. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman Bal Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Thank you, Bal. Si Bal na nagdiwang ng birthday noong February 14. Balot sa Valentine card yan eh. Yan, ha? Pero Bal, ikaw ba nagbigay din ng tangerine chocolate? Doon sa mga mahal sa buhay natin. Anyway, ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito po mga magniniyog na dating umaasa sa Copra. Ngayon po yung mga MSMEs na. Dahil sila po ay nagbibenta ng dekalidad na klase ng cacao beans. Mula po sa mga planting material na hinakot ni Governor Helen Tan mula Davao papunta dyan
dyan ho sa lalawigan ng Quezon. Itinanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce sila ng tangerine chocolate. Yan po ang brand ng ating mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Text po kayo sa 0917-095-5935 para sa inyong mga orders o dili kayo i-check po ninyo yung mga available mga variants sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tanay, tangkilikin natin ang gawang atin. Sino bang magpapalakas ng loob sa ating mga magsasaka kundi ang aking kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang Pilipino. Tangerine Chocolate, produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Maganda umaga, Pilipinas! 5:45. Ang balitang ito. Director Julius Llanyo. Ayan, kasama na ho natin mula po sa PTRI o Philippine Textile Research Institute. Ang isa ho sa mga hindi masyado na pagtutuunan na industriya ng Pilipinas ay ang silk. Director, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat. Oo. Kumusta ang silk industry ho ng Pilipinas as we speak? Ako, bumabangon, lumalaban ng ating silk industry sapagkat napabayaan din po ito ng mahabang panahon. Pero sa nakaraang 5 taon po, nagkaroon ng napakagandang mga new developments at ito po ang ating sinusustain until ngayon. Ilan na ho ang magsasakang involved ngayon sa silk industry? Nako, kung susumahin po natin mula Luzon hanggang sa Mindanao po, aabot na rin po siguro tayo ng mga 100 na mga bumabalik po ito, yung iba at yung iba po mga bago naman. Ito po yung mga silk hubs natin o mga silk cocoon production hubs natin mula sa Kalinga, sa Benguet, yung Kapangan, of course. Then marami tayo sa La Union, dun sa ating sa Bacnotan, and then pababa pa, meron na tayo sa Nueva Vizcaya. Dito din sa Laguna, meron nang tayo nagsisimula sa Pangil, and then pababa po hanggang Aklan, hanggang Northern Mindanao, kung saan po napakarami po ang mga bago nating mga players ngayon. Magkano ba kasi per kilo ang silk? Ang bentahan. Opo, actually pag silk ko, yung mismong seda yung pag-uusapan, yung ginagamit na sa barong sa Aklan, umaabot po ito mula 4,600. Yung iba nga umaabot even beyond 5,000 pesos per kilo ng seda. So napaka-lucrative po, napakaganda po ng prospect nito. So ito po yung ating pinupunan sapagkat 90% po ng ating local consumption ng silk ay hindi po pa kayang punan ng ating current production capacity. Pero yun kung hinabi na. Pero kung yung ano pa lang... Di ba po? Sinulid pa lang po yun. Sinulid pa lang. Okay. Pero bago siya maging sinulid, magkano ho yung kukun mismo, yung bahay ng kukun? Yung kukun po mismo, ang buying rate natin, alam niyo po, ito is nakita namin na napakalaking change pagdating po sa ground. Ano po, dati binibili lang natin yan ng 250 pesos per kilo, 200 pesos per kilo. Pero nung inassess natin po yung value, the entire supply chain, we are now buying at about 400 pesos per kilo of Class A cocoons. So napakalaki po nung jump, halos dumoble po. Kaya po ang ating mga magsasakay nagkaroon ng panibagong sigla sa pagtatanim or paggagawa po ng cocoons sa kanilang mga lugar. So 400 po ngayon, we're even thinking of raising it to about 450. And I think it's doing very, very well po sa ating industriya. Unang-unang, saan ho ba kukunin yung worms o yung ano ba tawag na? Worm, di ba? Ang tawag natin doon? Worm, silkworm. Saan natin kinukuha yung silkworm? Okay, meron po tayong tinatawag na germplasm. So, kung ma-familiar po kayo yun sa ating life cycle of a butterfly, pareho po yun. Ang life cycle ng silkworm natin sa life cycle ng butterfly, nagsisimula po yun sa itlog. Ito pong itlog na to, kung ang inalagaan po ng PTRI, even at the height of the time na gusto po kaming tanggalin mula sa gobyerno, binalagaan po ito ng PTRI, itong germplasm na to, meron po tayong 84 pure lines or parent lines na nakalagak po sa ating pinakamalaking silk germplasm at kayo po ay mamamangha. Ito po ay nasa Claveria, Misamis Oriental. Ito po ang pinanggagalingan ng ating genetic material para po sa ating paggagawa ng cocoons. Mula po dito, nagde-develop tayo ng hybrid. Yung hybrid po, yun ang pinapamigay natin sa ating mga magsasaka at ito pong ginagamit nila para po mag-produce ng cocoon. So, once po ma-produce yun, magiging larvae, and then yung larvae, kain lang ng mulberry yan until gumawa siya ng cocoon until, the end of the process. And then once we have the cocoon, andun na po yung seda natin. Okay. Pero yung cocoon na yun, pinamamahagi ninyo ng libre? How can the farmers avail?
Yung silkworm po, syempre, unang-una, ang number one pong participation ng ating farmers yan is magtanim ng mulberry. Kasi ang bukod tangi pong kinakain ng ating silkworm ay mulberry. So yun po yung una nating requirement. Opo, hindi po yan kakain ng iba. Wala po yan. Magtatampo pa nga yan minsan pag dried yung mulberry, hindi yan kakainin. So it has to be fresh mulberry leaves, yung po ang kinakain niya. So ang ating farmers, inaanyayahan natin mula as little as 1/8 to 1/4 hectare, pwede na po tayo magsimula. And then, of course, the larger your farm na nakatanim sa mulberry, mas marami kang maipapakain, mas marami kang pwedeng i-produce per cycle. So, yun po ang ating ginagawa. Nagbibigay din po tayo ng mga cuttings para po makapagtanim sila. And once they are in the initial stages of cocoon production, yung pong first few stages, libre po yun na pinapamigay ni PTRI, yung mga silkworm eggs, para po makita nila yung kanilang capacity. Until the time siguro na medyo they are already earning a bit, and then siguro po papasok na rin na mababayaran kahit papano yung travel cost lang ng ating mga itlog papunta po sa kanilang mga farm. Kasi ang model po natin dito is hindi natin pagagalawin yung ating farmers. Pagagalawin in the sense na hindi mo siya pag-hire ng motor para pumunta kay PTRI o para mag-travel, para makakuha ng itlog. Kami po ang pumupunta mismo doon sa kanilang mga lugar para po they are already just left there to produce the cocoons. Hindi po natin sila in-istorbo. And once meron ng cocoon, binabalikan po natin din ulit, doon po natin bibilhin para po very convenient for the farmers to actually participate in the supply chain. Tsaka ang dali actually mag-alaga ho ng mulberry. Cottage lang ito. Oo. Anyway, saan ho kami pwedeng maka-access ng information, Director Julius? Unang-una siguro sa pagkuha ng silkworm, yung tamang proseso at iba pang information tungkol po sa silk production. Opo, sa ating Facebook page po, sa DOST PTRI, lalo po ngayon at ang Pebrero ay gaganapin natin sa dulo nito ang Philippine Silk Summit sa Cagayan de Oro. So magtitipon-tipon po ang ating mga stakeholders mula Luzon hanggang Mindanao para po pag-usapan the current plight of the industry at ang mga dapat pa po pwedeng gawin para po mapalago natin even more. So we're also anticipating yung ating activities in Aklan. So later maybe in the middle of the year, i-inaugurate din po natin yung ating silk facility sa Aklan. So napakaganda po nitong mga bagong development. So, on the Facebook page ng PTRI po, sundan nyo lang po kami doon and information regarding planting, rearing, kung saan pwedeng magbenta. Buo na po yung value chain. So, wala po kayong problemahin na walang bibili ng coupons. May bibili po, hindi pa po kayo gumagawa ng coupons. Meron na pong nag-aantabay na bibili. So, napakaganda po yung prospect nito para sa ating mga magsasaka. Director Julius, maraming salamat po for the opportunity at saka dagdag na kaalaman tungkol ho sa pwedeng pagkabuhayan pa na ating mga kababayan. Thank you. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Ayan, thank you. Ang kagandahan ho dito sa silk production, hindi nyo kinakailangan mag-dedicate ng panibagong area. Oo. Alam ba, magilid-gilid ho ng mga bundok na idle, pwede ho ninyo gamitin dun. Kasi unang-una, tumutulong ho yung mga uod na yon para sa cross-pollination. Ang dami hong benefits talaga. Anyway, Armed Forces of the Philippines, binida ang bentahe ng EDCA site sa relief operation sa Mindanao. Detalye ng balita mula naman kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Good morning, Kuya Angel. Umabot sa 15,400 family food packs na ang naihatid ng United States Marine Corps mula DSWD patungo sa mga biktima ng landslide at baha sa Mindanao. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, gamit ito ng dalawang USMC KC-130J Hercules aircraft ng Amerika na target magatid ng supply sa mga sinalanta, lalo na sa Davao de Oro. Binigyan din ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na pagpapakita ito ng kahalagahan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sites kung saan naka-preposition na ang humanitarian aid at assets ng mga sundalong Amerikano at Pinoy. Umaasa si Brawner na mas mapabibilis pa ang pagresponde ng AFP sa mga kalamidad sa pamamagitan ng pagpapahusay pa sa mga EDCA sites sa hinaharap. Nagpasalamat din si General Brawner sa kalyadong bansa matapos ang relief operation na nag-ugat pa sa ikatlong maritime cooperation activity ng dalawang pwersa taong nakaraang weekend. Gayon din tiniyak ng opisyal na nakatutok pa rin ang assets at pwersa ng Philippine Army, Navy at Air Force hindi lamang sa paghahatid ng ayuda, kundi maging sa retrieval operation ng pagguho ng lupa sa bayan ng Mako. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Igel. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Abahabol na ho kayo 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Kung ngayon ho kayo bibili ng bahay, magpapareserve, may chance pa ho kayong manalo ng trip for two to any destination sa Asia,
natatamaan po ng inyong dart. Yan po ang inyong tatawagan na 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ang sabi nga po ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning niya. Ayan, yan po yung mga proyekto po ng West Chelsea Realty. Yan po sa Severo Mabalacan, Severo Bacolor at Samira. Kuya Angel po, siya ang Lapalmonas, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Sabi nga po natin, ang paalala natin sa tuwi-tuwi na magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Maganda umaga, Pilipinas! 2 por 2 in just a while, 6 a.m.